Isusulong ng Pilipinas ang Philippine Priority Economic Deliverables sa ASEAN Economic Ministers Retreat kung saan mas pagtitibayin nito ang kalakalan ng bansa kaugnay sa teknolohiya at kooperasyong pang-ekonomiya. Si Gab Villegas sa report. Inanunsyo ng Department of Trade and Industry na isusulong ng Pilipinas ang Philippine Priority Economic Deliverables o PEDs sa ASEAN Economic Ministers Retreat. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Gepti, i-endorso ng bansa ang Leaders' Declaration on Strategic Trade Management for Secure Regional Trade. Anya, magbibigay daan ito para sa lahat ng ASEAN member states na pagtibayin at magpatupad ng mga batas at regulasyon para i-regulate ang kalakalan na may kinalaman sa mga sensitive goods at technologies na maaaring magamit sa commercial purposes at mga weapon, tulad ng biological weapons at weapons of mass destruction. Napapanahon at simboliko rin anya ang tema ng chairship ng bansa sa ASEAN ngayong taon na Navigating the Future Together sa kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya. ASEAN economic ministers came together to ensure that our region continues to move forward with unity, resilience, and stability. After all, in the words of our President, ASEAN is our ship. Maganda ring pagkakataon para sa Pilipinas ayon kay Gepti ang AEM retreat para muling pagtibayin ang matatag na pangako nitong isulong ang isang mas matatag, makabago, innovative at people-centered na ASEAN. Nagbigay daan din ang pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN para sa ating bansa na magtakda ng mga prioridad. Isulong ang mga inisyatiba na ayon sa ating pambansang interes at mapahusay ang visibility at impluensya sa mga talakayan kasama ang regional bloc at mga development partners nito na lumilikha ng pagkakataon na palakasin ang kalakalan, pamumuhunan at kooperasyong pang-ekonomiya. Nakikita rin anya ng Pilipinas na ang pag-endorso ng mga PED ay magiging highlight ng retreat. This will help position ASEAN as a single investment destination for sustainable investment while accelerating the region's green transition and inclusive economic growth. This is well aligned with the country's positioning to become a prime destination for foreign investments, especially in climate change and environmental, social, and governance initiatives in the region. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.